Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong May 11 to 17. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Hindi mo to personal reading, kaya kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Ang dami yung energy sa mundong ito, kaya hindi to basta-basta magre-resonate sa inyo. Tatandaan nyo, I'm only the guidance. Kami mga nagtatarot, guidance na kami. Kayo pa rin ang magbabago o makapagpapabago ng destiny o ng buhay nyo. Doon yung beginning of commitment, ako nakikita or may tao dito na gusto niya uli ng pagsisimula. Or ikaw ito ha, sa'yo. Yun. And you need to trust sa intuition mo dito. Meron ako nakikita na commitment. Doon sa commitment, iba sa inyo is new commitment. Maaring sa trabaho nyo to, o bagong kontrata, o may partnership, no? Or may mga dealing. Ako nakikita sa iba. Ganyan. There's a new beginning of a cycle also. Sinasabi dito, siguro may mga sitwasyon din na gusto mo nang baguhin into your life, pero may blockage ka. May konting delay sa ibang aspeto ng buhay mo. Maaring may mga delay kasi maaring nahata ka na pa ng nakaraan, no? Sa iba sa inyo. Yan. And also, may tao na mga galit sa'yo or there's an enemy, no? Sa iba sa inyo. May enemy ako nakikita. May tao na matigas ang ulo. Or ikaw, vice versa tayo. May obstacle eh. There's a blockage or there's an obstacle na nagaganap sa buhay mo. Yun nakikita ko. Diba dito may minom ng kape? Pero it's okay, it's up to you. Pero masama daw kasi yung sobrang kape niya. Pero nasa sa inyo pa rin yun. Nasa sa inyo yun. And then, siguro iba sa inyo, thirst of knowledge or kailangan mo munang alamin o bago ka magpasya sa mga bagay o sitwasyon na gusto mong umpisahan. Either sa trabaho mo yan, sa commitment when it comes to alam mo yan, any commitment or dealing or bagong tao man yan sa buhay mo o goals, no? Sa nakita ko dito. Siguro may mga dapat mo ng pag-aralan, alamin, mga ganun. Or maaring you are thirst of knowledge lang. O mga iba sa inyo maaring nag-aaral pa, no? Sa nakita ko dito. Meron tayong, Sagittarius, Capricorn, Gemini, Aries. And, syempre, Libra. Tingnan natin ang iyong energy. Energy this week in Cancer. May paglipat eh, no? Hindi ko alam in what way eh. Pero may lilipat. Siguro lilipat ng lugar, lilipat ng trabaho, lilipat ng pang-umaga, pang-gabi, pang-umaga, mga ganyan. O lilipat ng section 1, section 2, mga ganyan. May paglipat eh. There's a transformation din ako na nakikita. Siguro, wait lang sa sarili mo. Maaring unti-unti nagtatransform ka na. Binabago mo na yung sarili mo. Ganyan. May change and movement situation ako nakita sa'yo. Energy. This week, nakita ko masaya ka. May mga kasiyahan. May mga sitwasyon na maaring either hiniisip mo siya o nag-iisip ka na maging masaya in life or mga hihintayin ka. Ganyan. This week. Sa nakita ko dito.
Pero iba sa inyo, masaya kayo. Maaring this week is may mga plano na ipo-forward kayo na maaring may mag-aaya sa inyo, ganyan. May mga union, may mga celebration, may mga ipagbubunyagi, bubunyagi. Ganyan, birthday, celebration, enjoyment, yan. Sa nakita ko dito, no? Siguro may mga ganun situation. And also, may mga sitwasyon dito na maaring lungkot, hindi ko alam in what way, pero kung kayo is may financial problem, isa yun, sa na maaring kailangan nyo na umpisahan, kasi isa yun sa blockage mo. Or may mga sitwasyon dito na, kuhanin ko ha, okay. Okay. Oh, sa this week kasi may meron ka daw mga i-analyze, ipa-progress, ganyan. May mga hihintayin ka also. Iba sa inyo ganun. Iba union. Tingnan natin ang parating. This week, ang nakikita ko dito is merong may happiness nga. May celebration, happiness, good news, fulfillment, achievement, situation. Ako nakikita to, may mga kasiyahan, kumbaga. Siguro getting together, tulad ng sabi ko kanina, parties, event, reunion, family unity, close relationship, ganyan. O kaya may parating, galing ibang baryo, ibang bansa, ibang lugar, ganyan. Or ikaw ang uwi, no? O pupunta sa baryo na yun o sa bansa na yun. O pag-uwi ng Pilipinas, ganyan. Ako nakikita sa'yo. Yun ang parating sa'yo. Also, dito, may mga desisyonan ka. There's a decision making. Ako nakikita sa'yo. Na ikasisiya mo. Yun. Also, doon sa communication, ano, siguro iba dito is communication when it comes to your family or communication when it comes to your relationship or father. Ganyan. Iba dito kasama sa trabaho. Maaaring iba sa inyo may makikilala kayo in a party, ganyan. Kung may mga atinan kayo na celebration, wedding man yan, ganyan. Sa nakita ko, baka iba dito may wedding, ano, na magaganap. Baka may ikakasal o may pupunta kang kasal. May mga promises din ako nakikita sa'yo. Anong dapat iwasan na Cancer? Ano po ibig sabihin? Okay. Okay. Iwasan mo daw yung isang situation sa buhay mo na mawalan ka ng lakas ng loob o hindi ka maging aware sa mga pananalita mo, sa mga actions mo, sa mga gagawin mo, ganyan. No? Iwasan mo din yung hindi mag-action into your creativity o sa sarili mo. Ganyan. Iwasan mo din yung magkaroon ng pag-judge. Ganyan. Iwasan mo daw yun. To judge someone o i-judge mo yung sarili mo o kaya iwasan mo yung hindi mo makita yung katotohanan bago mo aksyonan o bago mo desisyonan. Kailangan salain mo muna yung mga didesisyonan mo, yung mga sasabihin mo, yung mga a-actionan mo, yung goals mo, ganyan. Yan nakikita ko sa'yo ha. Pero nasa sa'yo yun. Paano mo siya i-analyze yung ating reading. Yun. Iwasan mo rin yung siyempre, hindi naman siguro yung maging moody, ganyan. O yung sitwasyon na linglangin yung sarili mo o magpalinglang or yung situation na maging masungit, ganyan.
Lalaki ka man o babae, syempre. Tsaka yung ano, yung chismis, ganyan. Kung may mga tao na wala naman pag-uusapan eh kundi chismis at kung pag-uusapan nyo lang eh yung bang tao, umiwas ka na lang doon. No. Yun ang sinasabi ko. Anak, baba ka muna. Tingnan natin, love. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kasama sa trabaho, sarili. The devil. When it comes to a love, okay. When it comes to love, maaaring may umalis o nagkaroon na talaga ng separation, no, or magkaroon ng third party, no, sa iba sa inyo. When it comes to a love, maaaring ginawa kang option, no, ng karelasyon mo, or if you are in a relationship is may mga relationship or nagkahiwalay kayo, talaga din yung hindi kayo para sa isa't isa, or nagkaroon ng paghihigpit ng relationship, or andun yung sitwasyon na hindi ka value o nararamdaman mo hindi ka binavalue ng relasyon na to, o andun yung sitwasyon na nagkaroon ng mga promises na hindi natutupad, no? Sa nakita ko sa inyo. Pero kung if you are in a relationship or hindi man, or yung nagkahiwalay na kayo, andun yung sitwasyon na ibinigay mo yung love and support mo sa kanya sa nakikita ko dito. Yun nga lang, hindi naging maganda yung relasyon. Maaring tingin niya lang sa'yo is a friend or may third party o kaya naman kung kayo is in relationship sana hindi ka naandun yung painful Sana dito si devil saka to. Andun yung painful situation in this love sa nakikita ko dito. Maaring pinagtitisan mo kung nasa relasyon ka. Kumbaga, andun yung isa sa inyo is nagiging toxic. Kumbaga, isa sa inyo is sakim at makasarili. Diba? Kumbaga, hindi nagsasucess or hindi ko nakikita yung successful ng relationship sa ngayon. Kasi hindi siya stable, maaaring nagkakaroon ng conflict or maaaring nagkaroon ng conflict in the past sa inyo. Kumbaga, hindi yung nagkaroon ng unexpected change in this relationship kanya. Tingnan natin ang iyong money. Dalawa yung 3 of swords mo. Money. When it comes to your money, alam mo kung titiran ko dito, when it comes to your money, marunong ka magpatakbo ng pera mo, no? Yun nga lang, hindi ko alam why, pero hindi napupuno yung cups mo, no? Maaring hindi ka ganun talaga na nakakaipon ng pera sa iba sa inyo, no? Sa nakita ko, you need to heal, no, yung pera mo. May mga bagay o sitwasyon na kailangan mong baguhin. May mga bagay o sitwasyon na kailangan mong abandonahin o i-change, ganyan. May mga bagay o sitwasyon na kailangan mo nang tapusin or maghanap ng tamang direction sa pagpapatakbo. Anak, ayak. Ano ba yan, anak? Akala ko ano yung pupo pala yun. Sa magkaroon ng another strategy sa pagpapatakbo ng pera mo. Anak, hindi pwede, hindi yan kinakain. Hindi nakita ko. Kailangan mong maging matigas o magpakatatag na this time. Paano mo patatakbuhin ng maganda yung pera mo. Sinakit ko dito. May taong sumasakit yung tiyan or may sakit sa bandang tiyan. No? Sinakit ko dito. Ikaw or malapit sa'yo. Maring magulang mo, maring ikaw, karelasyon mo. Anak, baba ka muna. Baba muna. Opportunity, any opportunity pa. Nagalit na. Nagalit na yung anak ko sa inyo. May trouble kayo. Anak, hindi pwede yan.
Universe, paki-explain mo sa akin to. Opportunity. Okay, opportunity mo. Siguro, dito yung sitwasyon na na iba sa inyo siguro is magpapadental clinic. Ganyan. Kasi may dental clinic ako nakikita. May mga sitwasyon na maaaring gusto mo nang tapusin. O may mga sitwasyon na pag-iisipan mo this week ng solusyon. Pero may stagnation no? Ako nakikita eh. Hindi ko alam why, pero hoping, no, is, siguro when it comes dito is, hindi ko nakikita yung releasing mo eh. Medyo nabibing stuck ka or hindi na lack of direction yung iba sa inyo. There's a lack of direction situation. Kumbaga, halimbawa, may konting delay. Ganyan. Halimbawa, when it comes to a plano, or sa pera, or relationship, or trabaho man yan, may delay, nalalack of direction. Kung sa relasyon to, walang nagiging direction. Ganyan. Sa nakikita ko dito. May nakikita ko mako-confine, yung nakikita ko, or magpapadoktor. Yun. Anak, baba ka muna. Ganyan, anak. Nagawa mo namang si mami? Advice. Pero may sinasabi dito na parang siguro when it comes sa sarili mo is nagkakaroon ka ng self-limiting or may mga bagay ka na pinagbubunuan ng panahon or nagsasacrifice ka in a situation na walang kahihinatnan. Anak, baba. Siguro hindi kay lahat yan kasi general tayo. May mga sitwasyon na hindi yung pa kayang itapusin. May nakikita ko. Advice. Universe, pwedeng explain nyo sa akin to? Okay. Wait ako na. Gusto ko lang i-clarify. Kayo mag-adjust sa English ko bobita ako. Okay. Ang nakita ko sa'yo, okay, nagkaroon ng mga rejection. No? May mga bagay o sitwasyon sa buhay mo na naulit na noon na muling mauulit-mulit ngayon. Paulit-ulit. Alam mo yung paulit-ulit na lang. Ganun sa nakita ko sa'yo. May iba sa inyo is naboboard na kayo meron kayo sa trabaho nyo, sa relasyon nyo, sa buhay nyo. O sa trabaho. Yung trabaho, ganyan. May mga tensyon na hindi pa natatapos. Ako nakikita dito na maaaring kung this is a relationship is may pabalik or there's a communication situation ako na nakikita sa'yo. Kuhanin mo na yung sa'yo doon. May union no? Pero may gusto makipag-connection sa'yo May union, want to commit, want ng connection, gusto ng open communication. Parang nandito may offering ako nakikita sa'yo. May mag-offer na parang may gusto siyang ulitin na isang sitwasyon or ikaw to Pero kung this is a relationship, pero nasa sa'yo yun. Kung gusto mong ulitin yung mga naganap o nangyari. Pero may mangyayari sa'yo na paulit-ulit. Naulit na noon, mauulit muli. May tao dito, o ikaw, or may sitwasyon ka sa buhay mo na malalack of effort ka. Halimbawa, you have an idea, tapos malalack of effort ka doon, parang hindi mo pupukusan yun, o kaya may mga gusto kang gawin, na hindi ka doon makakapag-focus, ganyan. So, nakita ko dito. Lack of effort, lack of confidence, lack of hard work, ganyan, sa iba sa inyo.
dun sa mga bagay o sitwasyon. Maaaring maghihintay ka ng sign, ganyan, or may stuck ka, ganyan, o may mga sitwasyon na magiging on and off yung action mo. Siyempre, ang advice, diba? Ito na ang advice. You need to follow your heart. Trust ka sa intuition mo. Give an effort and hard work. Commit yourself to develop something into your life. Sa pera man yan, sa trabaho man yan, sa relasyon man yan. Siyempre, give an hard work. May mga situation na kailangan mo nang i-let go. May bullying ako nakikita, no? May mga situation na you need to find peace. May mga sitwasyon na magkaroon ka ng good revenge into yourself, no? Sa nakikita ko dito. Mag-focus ka sa sarili mo. Mag-action ka to accomplish, para ma-accomplish mo yung mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo this time. Kailangan sa iyo is take it action, awareness, motivation, jump to your passion, moving forward. Kailangan sa iyo sa positive motion, continue ka lang sa direction to find your goal. Clear path. Kung magawa ka nang magsayang ng oras, huwag ka nang magsayang ng panahon, huwag ka nang magsayang ng... Kasi time is gold, kumbaga, di ba? Pero nasa iyo. Arigatou namaste, God bless.